Hello guys, dito tayo sa daan ngayon. Sagada Path 3. Heading to the Sagada Path 3. Pasok tayo? Actually, sa pwede ka. Sa ba, portrait or kuan? Landscape. Sige po kayo. Good afternoon po. Good morning. Ay, morning pala. Excited yun. Okay, production. Kaya nang pumunta siya ng States, nag-aral siya ng Padre Master niya yun. Then bumalik siya dito ng year 2000 to teach the Sayad people as an alternative livelihood. Kung sinasabi natin may potential ang ating local materials, hindi po ibig sabihin yan na pwede kang kumuha kahit saan gusto and then dalhin mo dito, pwede na siyang maging pot. Around Sagada, mag-scout muna kami ng pagkukuhanan ng clay na hindi kami nakakasira sa environment at walang magagalit sa amin. Kung may nakita po yung maganda, kukunin namin yung clay na yon, bababad namin sa tubig for a few weeks, sasalain ng 2 beses hanggang makuha namin yung consistency of fineness na katulad nito. Pagkatapos po ng with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a vase, a bowl, or a mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin, for that's the basic shape. Kung paano natin gagawin ang cylinder na yon, bubutasan natin dito sa gitna, palalawakin natin ang butas na yan by slowly pulling the clay towards the side. At this point, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together, and then dahan-dahan ko siyang iangat sa taas. One more time. Kamay ko po ang nagko-control sa clay. Hindi po ang clay ang nagko-control sa kamay. At kung inaangat natin to, kailangan natin siyang dinadahan-dahan. Hindi natin siya binibigla para hindi siya ma-off-center at hindi mag-collapse. So this is our cylinder. Ito pwede na itong maging pot. But we are going to reshape this for us to see how far the clay goes. Kaya ang gagawin ko, here at the very bottom, I'm going to slowly pushing it outwards while pushing and pulling it up to the middle. Here in the middle, right hand ko naman ang nagtutulak paloob, slowly pulling it up, and then I'm going to push it outwards at the top para makagawa tayo ng flower vase. Ito pwede pa po natin siyang palitin ng konti here at the very middle to enhance the shape if needed be by slowly pushing it in while pulling the clay up to the tip. At kung gusto naman natin itong maging water container, lalagyan lang po natin ng nguso na ganyan. Ang ginagawa namin dito, ini-air dry namin siya for 5 days. After 5 days of air drying, kapag leather dry na po siya, we come back, we trim the bottom, then we put a handle on it. That's the time din na maglagay kami ng any kind of decorations na gusto namin to enhance the beauty. Then we air dry it again for a month. Iluluto namin sa oven for 10 hours of firing. Maghintay kami para mag-cool down yung oven, we come back, bring out the pieces, then apply na namin siya ng glazes. Yung glazes po yung pinagbibigay kulay at kintabel sa kanya, pero hindi po siya kagaya ng pintura na pinahid mo lang. Makikita na agad ang result. Kailangan po siyang iluto ulit to a certain temperature for 10 to 12 hours bago lalabas ang kagandahan ng each piece. Ito, pwede na bibili ito. Yan yung mga finish product na binibenta nila.